May point si Congressman Toby Tiangco whether you like it or not. Matagal ng problematic ang pagbuo ng Kamara ng so-called small committee para asikasuhin ang amendments sa proposed national budget. Ako po si Dwight De Leon. Tara, himayin natin. Kailangan niyong malaman to dahil pera niyo to. General Appropriations Bill is approved on third and final reading. In theory, ang pagpasa ng budget ng lehislatibo ay katulad lang ng pagpasa ng iba pang mga panukalang batas. Kapag dumating ang bill sa plenaryo, tinatalakay ng mga kongresista. Ganito ang sequence of events sa bawat panukala, base mismo sa House Rules. Formal na isinasara ang debate kapag tapos na ito. Ikokonsidera sa plenaryo ang lahat ng proposed committee at individual amendments, at sakalang pagbobotohan ng Kamara on second reading. Sa budget, baliktad. Pagkatapos i-terminate ang debates at ikonsidera ang committee amendments, pagbobotohan ang panukala on second reading, at saka palang tatanggap ng individual amendments mula sa bawat kongresista. Ang nakatokang gawin yon ay ang small committee, composed of select House members. In recent years, 4 na kongresista lang yon. Yung diskusyon nila hindi nagaganap sa plenaryo for the entire world to see. Sa halip, ang deliberations ay pribado, closed door, at sabi pa ni Tiangco, walang available na minutes. Hindi rin nire-release sa media kung ano ang amendment sa budget na inaprubahan ng small committee. So hindi malinaw kung anong General Appropriations Bill ang pinasa ng Kamara. Hindi ito bago. Ito ay isang kaugaliang minana ng liderato ni Speaker Martin Romualdez. Kapag binalikan mo yung House Journals as early as 2010, mayroon ng small committee. Even then, sabi ni Ed Salagman, the creation of a small committee has been an old practice. Anong justification ng Kamara? Di tradisyon, which is the usual excuse kapag mabilis na pinapalusot ang budget ng Office of the President. The motion to terminate the budget briefing No, of Madam the Chair, I Office object. of the President is hereby approved. No, Madam Chair. At for a time, Office of the Vice President during committee-level deliberations. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have a Madam motion, Chair. Parang since time immemorial, ganyan na raw ang practice. No, dahil daw kung isa-isang tatayo ang bawat miyembro para mag-propose ng individual amendments, di raw matatapos yung budget. Hindi mo na talaga alam kung ano ba yung tinanggal, ano ba yung pinasok na mga projects at bakit. The small committee is a hotbed for transparency issues. Mas lumala at mas naging illogical din ang practice na ito over the years. Take for example noong 2019. Dahil sinertify ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na urgent ang pagpasa ng 2020 budget, nagawa ng House na ipasa ang budget on second and third reading on the same day. Pagkatapos pa lang noon nag-convene ang small committee para magpasok ng amendments. So naturally, ang tanong, anong pinagbotohan ng Kamara kung wala pa palang final version ng budget? This process now only allow insertions that without even the benefit of further discussion by this House. No? If you want to be transparent, I think it would be better that individual amendments will be proposed openly. Consistent ang kalakarang ito sa House sa dating nakasanayan na. Ipinagpatuloy ito sa ilalim ng liderato ni Romualdez simula pa noong 2022. Pasado ang budget on second and third reading on the same day at pagkatapos palang gagalaw ang small committee na pagbotohan ng budget kahit wala pang final version. Hindi sinuportahan ni Tiangco ang pagka-speaker ni Romualdez at hindi rin siya umanib sa House minority. Pinili niya maging independent sa 20th Congress so he doesn't have to, quote, toe the line. Naging battle cry niya ang pag-abolish ng small committee. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? Ang pagpostura niyang ito came on the heels of President Ferdinand Marcos's SONA, kung saan bida ang kanyang pahayag na hindi siya pipirma ng budget proposal ng Kamara na hindi fully aligned sa mga programa ng administrasyon. In short, mas gugustuhin niya ang reenacted budget kaysa sa budget na pinasukan ng insertions. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Kung ang gustong optics ng presidente ay he means business, the House also seems willing to abide.
A week later, naglatag na ng reforma ang Kamara sa budget process nito. Tatanggalin na raw ang small committee at papalitan ng appropriations subcommittee na tatanggap ng amendments. Sisiguraduhin daw na wala ng amendments na i-entertain pagkatapos mapasa ang budget sa second reading. Bubuksan din daw ang buong proseso ng budget deliberations, including BICAM, sa civil society observers at general public. Papandudayan po natin sa ating mga kababayan na wala pong itinatago ang inyong kongreso pagdating sa budget. Sabi ni former Finance Undersecretary Shelo Magno, welcome development ang proposed reforms na ito, pero dapat siguruhin ng Kamarang madaling ma-access ng publiko ang mga dokumento. Sana raw may matrix na magtatrack at magsasummarize ng libo-libong amendments sa budget. Si Tiangco though, hindi fully satisfied. Kung totoong seryoso raw ang House, dapat daw ilabas ni dating Appropriations Chairman Zaldico ang amendments ng Small Committee sa 2025 budget. This year's General Appropriations Act is one of the most controversial in recent history. Budget cuts sa DepEd at PhilHealth at milyon-bilyong budget sa ayuda program na ang paniwala ng mga kritiko ay pwedeng magamit bilang pork barrel ng mga kongresista. Hanggang ngayon, nagtuturoan ng Senado at Kamara kung sino ang nasa likod ng last-minute budget amendments. Mahirap ba talagang matrace yun kung iilan lang naman silang nagdiskusyon sa huling bahagi ng budget process? Wala pa tayo sa issue ng korupsyon ha, nasa issue pa lang tayo ng transparency. Kung talagang walang itinatago, dapat bukas sa publiko ang buong proseso. Di naman siguro rocket science yun. Kung gusto nyo makaisa sa panawagan ng Open BICAM, mag-download po kayo ng Rappler Communities app at mag-usap-usap po tayo doon.